Magandang hapon po mga kabatsa. Ito po inyong likod, Ado Paglinawan. Pupugay na naman ng isang pagbati para sa inyo dito sa ating episode sa YouTube channel. Ang channel po natin at Ado Paglinawan, mag-subscribe kayo, mag-like at mag-press ng notification bell. Alam niyo, ang topic natin ay hindi tinatalakay ng ibang mga vloggers. Yung una po ay yung korupsyon na nangyari sa mga flood control projects dyan sa Cebu na sinasabi nila masyado raw malakas ang ulan, sinasabi nila hindi raw sapat ang responde. Mga kabansa, wala pong flood control projects sa Cebu. At kaya dapat imbestigahin na. So, ang atensyon kasi nandun sa Bulacan. Nandun dito sa Pasig. Kung sino yung mga hindi kaalyado, mga kabansa, ni Tito Soto, ni Pampilo Lacson. Yun ang mga pinagdidiskitahan. Ang pangalawang ang naging topic natin, mga kabansa, ay kung paano itong Armed Forces of the Philippines natin ay nagiging bangag na rin dahil we have to hold on now for the 30 days sa anumang atake na maaaring maganap dito sa Pilipinas. 30 days. Mga kabansa, it will only take 5 to 12 minutes for the rocket technology of China, yung tinatawag na Dongfeng 17 at 27, na putaktihin lahat ng mga EDCA sites dito sa ating bansa. In less than 20 minutes, baka 100,000 na ang patay. Kasi yung mga EDCA sites, mga kabansa, nandun sa mga thickly populated areas. And then, it will take another 3 hours. Mula yung mga paratroopers base nila sa Hubei, China. At yung mga special commandos nila sa Guangdong ay dalhin dito ng aeroplano. Wala, yung mga piniprepare nila sa balikatan sa mga beachhead landings. Ano ho yan? World War II, vintage ho yan. Hindi ko maintindihan. At alam nyo, binigyan tayo ng Amerika ng $100 milyong, mga kabansa. Saan lang ginastos ni Bongbong Marcos, Guimo Teodoro at ni Browner? Saan lang? Unang-una, dyan sa mga sites. Gumawa sila mga airfield, mga ports. Pangalawa, binabayaran pala natin itong mga military exercises, hindi pala libre yan. Dahil nagpupunta sila rito. Nagmomobilize sila ng mga sundalo. Nagdadala sila ng kagamitang panggera. Lahat yan may gastos. Charge to the Philippines. Ay, nako mga kabansa, napakalaking kamalintunan. Pero, sino ang nagbibigay pugay dito sa 6 na mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay, mga kabansa, para sa relief operations nitong Typhoon Pino? Ito, nagbuwis na po naman ang ating Armed Forces of the Philippines ng 6. Susubukan kong basahin ang kanilang mga pangalan bilang pagpupugay because I want to honor these people. I want to rally behind these fallen heroes. Mula sa kaliwa, Amin Kasdan Ampion, Sergeant Ives Sijum, Airman First Class Erickson Merico, Sergeant John Christopher Golfo, Second Lieutenant Royce Louis Camigla, at ang kanilang kapitan na si Paulo Dumagan. Ito po ang 6 na nagbuwis ng kanilang buhay.
sa crash ng isang Huey helicopter. Eh bakit ba gumagamit pa tayo ng Huey helicopter, Mr. Browner? Ha? Alam nyo, sa isang pagtitipon dito sa BGC, nakausap ko si Delphine Lorenzana, ang dating secretary ng Defense ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. So, alam mo na sabi niya sa akin, Ado, alam mo ba? Ni isang equipment, wala pang napaparating si Marcos, Gibo, Teodoro at si Browner. At itong nag-crash na helicopter, according to spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, itong Super Huey helicopter na nag-crash sa Agusan del Sur, na pumatay sa 6 na airmen natin, was reliable and okay. Sabi niya, this is a refurbished aircraft. It has been with the Air Force since 2011. Sus, Maria Joseph, mga kamo. 14 years old na pala ito. Alam niyo naman, pag nakarating dito sa atin, wala lang maintenance. Mga kabansa. And has been reconfigured to operational standards and airworthiness. It's a very reliable aircraft. Okay, reliable yan. Pero ang dami na namatay dyan kasi nung pahong 1970s yan. Well, if I'm not mistaken, baka mas matanda. Gamit na gamit yan sa Vietnam War. Iba na ho ang gera ngayon eh. Ngayon ko naiintindihan kung bakit may passion si Presidente Duterte na ang bibili niyang mga equipment ay puro brand new. For instance, bumili po siya ng 16 na S-70I Black Hawks from the Polish company PZL Mielec, which is a subsidiary of the American firm Lockheed Martin, under the revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program to replace itong mga Huey ng Bell Corporation. At ito pong first 16 na Black Hawks were delivered from 2020 to 2021. Hindi pa nagpasya si Duterte doon. Brand new po yung mga yan, ha? Umorder pa po si Duterte from February 2022 sa PCL, same Polish company, for a second batch of 32 Black Hawk units. So 48 na lahat yan. At ito ay ginawa pa, assemble pa, kaya ang deliveries nag-commence last year and still ongoing. Pero yan po ay requisition ng dating Pangulo at ng dating kalihim ng ating sandatahan lakas. Bukod dito, umorder si Duterte ng 6 na brand new na attack helicopter. T-129 mula sa Turkish Aerospace Industries. Ito po ay intended for interdiction, offense, aerial surveillance, and close air support operations. 2 diniliver noong March 2022, 2 diniliver noong November 2023, at yung huling 2 diniliver noong May 2024. Pero again, requisition po yan ng dating Pangulo, ha? Tapos umorder pa si Duterte ng 16 pa uli na heavy lift Mi-17 helicopters from LIC, Subtechno Export ng Russian Federation, and already made the down payment. Alam niyo ang ginawa ni Marcos? Kinansila ni Marcos ang kontrata. Kaya meron tayong down payment doon. Eh baka hindi na natin makuha. Talagang simbangag to talaga eh. So no alternative suppliers have been considered for this batch.
Binigyan tayo ng 100 milyon. Sabi ko nga kanina, to spend as we please ng Amerikano para wag na lang natin ituloy itong order ng Russian helicopters. Ito yung mga cargo ma. Nuperan tayo ng Chinook ng Amerikano. Baka ho sa 16 na bibigay sa atin ng Ruso, 4 lang na Chinook. Alam niyo naman mga Amerikano, mas matindi po yan kaysa sa mga buhaya sa Kongreso na mag-overprice. Napakamahal po ng mga equipment pag ito'y galing sa Estados Unidos. Anong future plans? Kumuha pa daw, tayo noong panahon ni Duterte, hindi nga lang na-identify, ng 2 more anti-submarine helicopters for the Philippine Navy. Pero walang updates. Walang updates. Aba, yung balita ko hindi anti-submarine ang bibigyan pansin. Ang gusto nila ay Scorpan. Submarines galing sa bansang Pranses na katulad ng mga submarines na nire-requisition ng Indonesia at Malaysia. Pero yung dalawang bansa po yun kasi marami pong pera sila dahil sumabay sila sa China. Habang si Marcos ay naiwang sa kasip sa Amerikano. Naiwan po. We are already more than 3 years behind the progress of Malaysia and Indonesia. So, ang tanong ko, nasaan yung 500 million in foreign military funding na pinangako sa atin ng Estados Unidos through Joe Biden, Anthony Blinken, and Lloyd Austin? Walang disclosure. Itong si Teodoro, mga kabansa. Wala. Darating pa ba yan? Ganong alam naman natin, noong November 1, dito lamang November 1, undas, nagsara po ang gobyerno ng Amerika dahil wala silang bagong budget at nagne-negotiate pa ang executive at legislative kung anong hugis ng budget ang palalabasin mula sa sarili nilang kamara. So yan. Ang problema mga kabansa, dahil wala tayo inaasahang tulong sa Amerika at hindi na nga dumating yung $500 million, ay nawala naman yung counterpart fund sa modernization fund. Kaya busy si Browner ngayon. Kung saan niya dinadala usapan Browner, asa ang modernization fund? Ba't hindi mo pa aminin na ginastos na ito ng ating Pangulo sa pagpirma niya sa 2023, 2024 at 2025 budget? Binili na ng aeroplano ni Martin Romualdez. Binili na ng helicopter at aeroplano ni Saldico. May buti pa sila, may Air Force So, aminado naman si Browner. We lack ships. We lack aircraft. We lack sensors. We lack firing capabilities. Sabi niya sa kanyang speech. That's why the modernization program is very vital. Pero, nasa ang iyong modernization program? Nga. Dahil sinalaula na po ng napakalaking sindikato sa ating gobyerno ang budget sa counterpart para sa mga gantong klase na proyekto. Maraming salamat po.